Tama. I promise you will use that later on. Yeah. In your life. Walang tapon, no? Walang tapon. Pag leadership yung binuhusan mo, walang tapon. Kasi Kasi bata ako, pag may problem sa bahay, ang laging sinasabi ng nanay, ng mother ko, sabi mo sa daddy mo. Tapos parang ako nahihiwagaan ako sa Hindi mo mag-gets. paano masosolve? Oo, kasi nagsabi nga ako, pero masosolve. Pero paano? Saan ang galing? Like, Huwag kayo mag-give up kung nasa leadership position kayo. Yeah. Kasi it will be tough. Katulad nun kay RJ, malay ko ba anong gagawin? Hindi ko nga gustong gawin to eh. Pero since nandun ka na, you were given the opportunity, might as well do it well, right? correct. Alright, welcome to another episode of Lead Spark, and pag-uusapan natin yung topic last time. Iko-connect natin kung paano tayo mag-a-advance sa... ano ba yung topic last time? Yung topic last time, yung 7 expectations or skills from the leaders. Right. So yun yung napag-usapan natin, yung first expectations, build relationships, followed by develop people, and then lead change, inspire others, think critically, communicate clearly, and create accountability. Yeah. Yan. Pinag-usapan natin last week was how do these leadership skills help you with your career? And how are these transferred? Yeah. Yeah. Sinabi natin na transferable siya from where you are to where you're gonna be. May impact ba to sa buhay-buhay natin? Yeah. Itong leadership Correct. na to. Yeah. Right. Simulan na natin sa kaninong kwento. Siguro quick recap. Yung build relationships, ano ibig sabihin nun? Yeah, build relationships. Mag-build relationship. Build a relationship with other people. Laliman mo yung relationship. Connect with them. Care. Hindi siya transactional. Yeah, hindi romantic. Hindi romantic yun ang pinaka. Depende. Kung single ka naman. Kung single pwede. Pero sa atin, may mga misis lang natin. That's number 2, develop people. You wanna be good at ano? Unlocking the potential nila. Yes. Diba? Seeing the Training them. potential. Yes. Ano yung sinasabi lagi ng boss ko? Setting them up for success. Yeah. Yun, ganda. Tsaka yung hindi lang siya sa hard skills, yung puro technical skills. More on the soft skill din. Yeah. Right. Diba? Pangatlo ay lead change. Dapat catalyst ka din ng pagbabago. Yeah. Hindi status quo lang. Kung merong bagong pwedeng simulan mo na. Correct. Magiging obsolete ka eh. Yan. Or if merong direction na bago, ikaw yung ikaw nagpupush. Kaya mo magbitbit. Yeah. Number 4 ay inspire. Inspire people. Others. Inspire them to change. Inspire them to move forward. Yeah. Inspire them to be consistent. Yeah. Bring energy, no? Ang important dito, bago ka makapag-inspire ng iba, dapat make sure ikaw din Ikaw inspired. din. Yeah. Diba? Kaya sabi mo nun, yung journaling. Journaling, prayer important. time. Yeah. Yan. And then Think critically. critically. Yeah. Yeah. Think critically, hindi lang puro opinions, pero ano yun, sabi natin nun? Yan. Evaluation talaga. Evaluation, pero may balance ng... Oo. Nakalimutan ko yung balance. Yeah. Yan. So, Hindi lang status ko. Hindi lang status Yeah, quo. you're always trying to see. May question ka na maganda eh. Bakit ba natin to ginagawa? Yan. Ba't ba natin ito ginagawa? Correct. Para saan ba to? Para saan ba? Yeah. Tsaka getting the tools, the resources for the execution. Yan. And I think think critically then helps kasi you're able to read between the lines with what's communicated and what the company wants to do. Yan. So somehow nakaka-shortcut ka dun eh. Leaders will know when you know the conversations happening upstairs. Ibig sabihin, so for example, nag-uusap kami ni RJ, we're leading the whole company. Top management. Top management kami ni RJ. Tapos nagbaba kami ng newsletter. And then si Koy, he reads the newsletter, thinks critically, and says, guys, ito yung gustong gawin. Ito yung gustong mangyari. So, ito gagawin natin sa team natin. And then, pag kinausap kami ni Koy, na, boss, kinausap ko na po yung team ko. Ito yung ginawa na. So, we didn't have to write it explicitly dun sa newsletter, but because you're thinking critically,
you're thinking about where the company is and where we wanna go. Gets mo na. Na-shoot. Correct. May tamang Na-shoot sa discernment. direction. Oo, na-discern mo na kung ano yung gustong mangyari. So kami, Ganda. uy, okay to si Kuya. Parang okay to kasi Alam niya, ka-wavelength naunahan pa yung mga manager natin sa pag-intindi ng gusto natin. Bida-bida to si Kuya. Oo, so I think that helps. Bida-bida to tanggalin ko. Iba na pala. Mali pala. Mali. Assuming to. Iba pala yung pagkaintindi. So think Kaya important yung next. Communicate clearly. Kasi mamaya, nag-assume tapos hindi naman pala yun yung ibig sabihin. Yeah. And when you communicate, hindi lang siya telling or sharing information. It's also about listening, being sensitive sa mga kausap mo, and also asking the right questions. Yan. Yeah. And then lastly, Is create accountability. Create accountability. So hindi siya pwedeng pabaliktad na nauna yung accountability. You're demanding people ng results. Pero wala ka naman relationship sa kanila. Yeah. Laliman mo muna yung... May sinabi ka, Pastor Rob, last time na yung kaya mo lang i-demand sa kanila. Yung level ng investment na meron ka sa relasyon. Yan. So yun lang yung pwede mong Yun lang yung pwede mong i-accountable sa kanila. Eh kung wala kang relationship sa kanila, wala ka talagang mahihita. Well, technically kung leader ka, meron naman. Yan. Ako kasi boss ka eh. Oo. So Pero level 1 leadership Correct. yun. People One way follow lang you siya. because Yeah. Malungkot silang sumusunod sa iyo. Correct. Pilit. May label masama ka sa loob pagkatapos. nila. Masama sa loob. Ito na naman si boss. Ito na naman ano. Maisipan na naman ni boss. Yeah. Boss mo na naman eh. Boss! Malupiton pala. Okay, so pag-usapan natin. Ano ba yung impact nito sa career mo? Yes, how... Kasi nga, sinasabi natin, you wanna learn yung leadership skills na to kasi to any level and any field that you're gonna get into in the future, you can carry this over. Correct. So siguro, magkwento naman tayo ng paano ba nakatulong yung mga early leadership lessons na nakuha natin and how it has helped with what you're doing now probably or ano. Yeah. Unahan ko na kasi ako pinakamababaw. Alis ka ba? May lakad ako. May lakad ako. Anyway, yung kwento ko lang, naalala ko yung there was a time na I was tasked na mag-lead ng conference, bro. Yeah. So, big conference agad. During that time, I was leading sa isa sa one of the largest campus ministry during our time. Yeah. Yung pala, it turns out, isang era lang pa yun na ganun. Hindi pala siya normal. So, ang dami talaga ng ginagawa namin during that time sa campus ministry na yun. And then, I was tasked to lead the conference. Ngayon, ang problema, nung time na yun, marunong lang ako kumanta. Hindi ako marunong mag-organize. So ngayon, ba't ko sinishare to? Kasi natutunan ko doon na important yung connections mo sa mga tao. Kasi that was the time na nakita ko, nag-rise up talaga yung leadership ni Lee Brown and ni Charles Bautista. Nag-rise up sila into organizing and leading the band musically. Kasi during that time, ako talaga, clueless ako eh. Na paano ba yun? Kumakanta lang naman ako. Meron talagang music director na nag-lead. Yeah. So ako, I was just doing the actual worship leading, but not the organizing, administering, and organizing the team. So, ang hirap for me. Sobrang, ko nun, parang na-shock ako. And it's a very new experience for me. And then, hindi lang siya maliit na event. It's a major event nung movement. So, ako na-shock talaga ako. So, ngayon, ang key takeaway ko doon, important yung connections mo. Na I think, nadala ko siya until now na when I look back, I look at people, ano ba connection ko dito? And then, natutulungan nila ako dun sa gusto kong puntahan na goal. So, for example, ngayon na yung work ko, I'm working online. Dahil yan sa may connection ako na high school friend ko eh. So, because meron siyang certain skill and connections, na leverage ko yung relationship namin, napuntahan ko yung job ko ngayon. Na
Ngayon, it's Hindi really... naman palakasan to. Hindi palakasan, bro. Kasi, Hindi, nalilinaw ko lang kasi baka palakasan. relationships. Sige. Hindi. Okay. Kasi, hihingan ka rin naman nila eh. Yes. Kasi malakas ka nga sa kanila pero hindi ka naman nagpe-perform. Yes. Tama. Wala yun. I mean, Yes. kahit malakas ka sa kanila, you're performing badly. Yes. Wala pa din. So, yes, may connection ka sa kanila, pero yun nga, hindi naman siya palakasan. You have to parang show din yung level of respect dahil may connection kang ganun. Kailangan i-represent well mo rin sila. Yeah. Hindi pwedeng pabugoy-bugoy ka din. Kailangan ayusin mo. Yeah. So, yun yung mga siguro na-experience ko na early leadership moments ko. Nahirapan ako na shake yung pagkatao ko, pero because there were connections outside who helped me, naging okay naman yung event, naging okay naman. Ngayon yung work ko ngayon okay naman din. So yun. So very very thankful ako doon sa mga tao na nasa paligid ko. So very important yung building relationship na sinasabi natin. Correct. Sobrang important yan. Pwedeng classmate mo yan dati, kaibigan mo lang siya noon. Dati pinag-usapan nyo tungkol sa mga lang. Pero eventually, kung may goal ka, ma-share mo yung goal mo sa kanya, di ba? Baka magkatulungan kayo. Yeah. So, yeah. And I guess this is an example of being able to carry that wherever. Kasi, so nakita mo yung value ng building relationships and you're building relationships now with people. And nakita ko din na very lasting yung relationships. Kasi, some of the relationships, high school pa, tas ngayon siya lumalabas. Saka hindi to user-friendly na pagkatapos ko makuha yung gusto ko sa'yo, bahala ka na. Yeah. Ito, parang lifelong friends ko na itong mga. So, and also bro, yung mga racket mo na nagbebenta ka ng ganito, nagbebenta ka ng ganyan, you're able to connect people together, di ba? Yeah. Ang dami kong experience na ganun dahil I know a guy who knows a guy. Parang ganun. Hindi talaga ako yung mismong So eventually, it turns out na, skill ko rin pala yun. Yes, bro. Kaya ko pala mag-mediate, kaya ko palang mag-connect. Ito, ako yung middleman, ganyan. Tapos connect ko kayo together. Tapos hindi lang sa business, pati sa love life. Kasi one of yung dating pastor natin sa Malolo, si Melchor. Alam naman yun. Si Melchor sa Asihana. Parang because of na-connect sila. Yeah, na-connect sila. Tapos eventually naging mag-asawa sila. Tapos na-connect sila, bro, kasi may tinutulungan din siyang isang guy. Oh, nice. Na tinutulungan din niya. So connect lang, di ba? Yeah. So, grabe, nagdikit-dikit yung illustration ko. Pero yun, nakita ko talaga yung value ng relationships. So, yun. Yeah, and that has given you so much when it comes to, like for example, you're getting best deals. Yeah. With things. You're able to negotiate deals also, and you're able to earn more. Oo. Diba? Dahil, bigyan mo akong discount dito. Sige, ano kailangan mo? Tapos, ginaganon mo eh. Pero, again, because you built relationships. Correct. Kaya super helpful ng leadership skill na yun. Yeah. Nung bata ako, pag may problem sa bahay, ang laging sinasabi ng nanay ko, ng mother ko, sabi mo sa daddy mo. Tapos parang, ako nahihiwagaan ako sa part. Hindi mo mag-gets. Paano nasosolve? Oo, kasi nagsabi nga ako, pero masosolve. Pero paano? Saan ang galing? Like, alam nyo ba yung paano talaga isolve lahat ng bagay dito sa bahay o sa ibang mga sa mga documents? Pero na-realize ko, madami siyang kakilala. Daming relasyon. So kapag sinabi ko na, Daddy, kailangan ko ng ganito, paano ba gagawin ko? Alam niya na agad. Alam niya kung sino tatawagan niya. Who to tap. Yeah. Oo, who to tap. Tapos meron one time na, Daddy, kailangan ko ng presentation sa mga malalaking organization. Pwede ba kooperatiba? Sabi ko, pwede, sinong audience doon? Mga matatanda. Uy, sakto. Kailangan ko ng audience na mga matatanda. May tatawagan na siya. Tapos sabi ko, confiscate yung license ko. Mga ganyan. Ano nangyari? Ito, nabangga kasi ako. Tapos, mga ganyan. Tawagan ko si General. Tawagan ko si ganito. Punta. Mga ganyan. Nag-guess mo? Na parang, ngayon kasi, tayo bilang millennials, Gen Z and Gen Alpha,
ang una natin ginagawa is search sa Google. Yeah. Which is okay din naman kasi nandun na yung... Ito, si Tito, meron siyang internal... ang nakikita natin... May directory sa loob eh. Ang nakikita natin dun sa Google, steps kung paano solve. Yeah. Yung mga tatay natin, tao na willing tumulong sa'yo. Yeah. Sila na malalim yung pinagsamahan nila. Yes. Willing silang tulungan ka. Oo. Kahit ang layo mo na, anak ka na lang eh. Pero Correct. tulungan ka pa rin. Doon ka na-realize, grabe yung daddy ko, hindi naman siya lahat expert. Pero sobrang galing niya makisama ng mga tao. Yun yung talagang pag narinig yung pangalan niya, anak ka pala ng Onet. Yeah. Oo. Si Kaonet. And it gives you unfair advantage. Dahil lang, may kakilala yung parents mo. Imagine kung ikaw mismo yung connected. And hindi mo, kasi minsan, siguro sa kultura ng Philippines, no, parang pag may kakilala, bad image. Oo, bad image kasi. Padrino. System. Yan. Pero technically, kapag nag-business ka, you eventually need people to teach you how to do things. Hindi yun naman backer yun eh. It's parang hack ng buhay yung connection. Network. Correct. Yeah, kasi we're dealing, kahit anong business yan, we're dealing with people pa rin. Isa naman sa practical na ako yung naka-experience ng building relationship. I think na last episode, na share ko na naging vice president ako ng membership. Vice president of membership ng organization namin. Sa Lasol? Sa Lasol. DLS. Yeah. Tapos, syempre, lahat ng nangyayari doon bago sa akin. Akala ko I have ample time para aralin kung paano gagawin ko as the new VP. ng membership or ngayon ang tawag nila yung kwento mo resource. last week, magiging VP ka pa lang. Ito, VP ka VP na. na ako. Yeah. Ako na yung nanalo. Yeah. And then, ang first major project ng buong organization is to recruit members. Yan. Na may numbers. Yun ang magdedetermine kung anong magiging projects in the future na organization namin. Kasi doon magagaling yung fund sa membership ng mga students. So, medyo malaki yung medyo heavy pressure. Yung weight. Magkano membership sa Lasal, bro, sa isang org? Noong time namin, mura lang. 150. 150. Mura. Mga ganon. So, ngayon, ang... 1,000 ha, bro. Ang yaman. Grabe yung 150,000. Sobrang Kasi yaman. every year member ka. Ano ba yan? Anbala ko pa membership. Ang budget nila per year parang 100 million. Grabe, mahal pa sa tuition mo. Ang OA nyo naman, bro. Kasi yan. Tapos per sem renewable. So, scared ako noon kasi sabi ko, anong gagawin ko? Paano? Akala ko lang kasi magtatayo lang kami ng booth. Tapos hayaan ko na lang dumaan yung mga students. Sign up na lang sila. Sabi niya, hindi enough yan kasi ginagawa na rin yan ng ibang... Sabi niya, sabi ng president namin, heads up lang kasi pwedeng yung students ng ECE mag-sign up sa ibang org. Yan. So, yun yung challenge? Yung challenge. Paano natin masisecure yun? Ngayon, sabi niya, ano bang plano mo? Sabi ko, wala akong plano. Hindi ko nga ito gusto, di ba? Tapos doon ko na-realize, sabi niya, kaya nga tayo may executive boards. Kasi, gagalaw yan every project. Hindi yan porket ikaw ang project. Ikaw na. Ikaw na lahat. Ikaw lahat. Sabi ko, anong kailangan mo para mas maging maayos yung kailangan ko ng plano. So, sabi niya... Nagaling ni Kevin, ha? Oo, promise. Sabi niya, kailangan mo ng malaman, aware ng mga tao na nag-exist ang organization natin. Sinong meron yan? Sabi ko, publicity. Connect ka na. So, gumawa na sila ng magandang layout. So, sabi ko, kailangan mabilis kasi mabagal yung pag nagsusulat yung mga tao eh. So, kailangan ko ng magaling mag-program para automatic, nagre-register na lang sila. Tapos, sabi niya, sino magaling? Sa ACADS. Yung mga magagaling tawag dito, program. Grabe, program talaga. Program. Excel lang naman. So, na-program nila. Ano pa? Sabi ko, kailangan enticing. So, connect ka sa external affairs natin kasi yan, pwede makakuha ng mga discount sa mga restaurants in the vicinity para maging attractive. Pag member ka ng ECE, may 10% discount ka o may free
drink Xerox. ka. Oo. Plus, connect ka din sa mga professors para yung mga events natin, tumulong sila sa pagpupromote. Bibigay sila ng mga bonus points sa mga students para umattend ng... So, anong nangyari? Nag-run for 2 weeks or 1 week yata yung CE. Lahat nagtutulungan. Salitan yung mga nagabantay ng booth. At the end of the day, kami yung top grosser. Nax! Grabe Oo, naman. tapos 700 students. 1,000. Lagi yung 1,000. 700. So parang sa... Dami So, Sobrang competing with 700 times 150. Yung dami nun. medyo malaki yun. Na nag-prepare for the next activities namin. 100K mahigit yun. Yeah. So malaki ang impact nun kasi 105. nakapag-produce kami ng mga events na medyo mahal. Yeah. So yung building connections. Grabe kayo, with people. piniperahan nyo lang yung mga Tagalasal. Grabe kayo. Buti mayaman kayo. 150K. Yun yung na-realize, yun yung lesson. galing. Na, Nice. Early on in college, di ba? So, Pero galing ni Kevin, oo nga. Shout out sa'yo, Kevin. Shoutout sa'yo, Kevin. Nasaan si Kevin ngayon? Yun din siya ay tanong ko. may-ari na ng isang construction company. Nax. Oh, tingnan mo, leadership skill na hinown no college. Yes. Construction company ka na ngayon? Yeah. Oh, man. May impact talaga yung leadership. bro. Yeah, actually, na-apply ko yun. Kasi ngayon, nagli-lead naman ako ng technical and stage management dito sa church natin. Na gagamit ko yung mga lessons na yun. Yeah. Na natatap ko kung sino yung makakatulong sa area na to. Yung mga ganun ba? Yeah. Kaya para sa mga students, kung meron man tayong student audience, huwag kayong mag-give up kung nasa leadership position kayo ngayon. Kasi it will be tough. Katulad nun kay RJ, malay ko ba nung gagawin? Di ko nga gustong gawin to eh. Pero since nandun ka na, you were given the opportunity, might as well do it well, right? Correct. So, And don't worry, happy din naman sila na naka-add sila ng value sa'yo. Hindi siya one way lang na ikaw yung nakinabang. na feeling mo you're using them. Yes. Pero Right. actually, everybody wants to add value eh. Diba? Basta huwag may grab lahat ng credits. I mean, Yan. be willing to share kung ano successful. Galing ko talaga eh. All praise belongs to me. Ikaw lang yung magaling after. Hindi. I want to appreciate myself for a very successful Pero imagine kailan yung nangyari yung college pa. And Yung impact. hanggang ngayon, yung lessons na yun, na-transfer ko, nagagamit So ko. that's the point. That's what we're trying to encourage you with today. Na yung mga leadership skills na pwede nyong i-develop wherever you are right now, Whatever situation. you will bring that around with you. Everywhere. Kahit saan ka i-plant, Yes. basta you have the leadership skill. Oo. Kaya mo mag-grow dyan. I remember on my end naman, so I was exposed in ministry very early, di ba? And part of what we do sa campus was to do strategic planning for organizations, for student leaders. So tinutulungan nalala ko si Kael Adriano. Si Kael Adriano, yung basis ng The Ones ngayon. Yeah. Inutulang naman yun eh. Bro, gagawa ka namin ng plano, ganyan. Tapos pinapatagal namin yung plano para dumami yung meetings namin with him. Shout out sa'yo, Kael. Until eventually naging kaibigan na namin siya, ganyan. So, but because we were helping yung mga leadership planning, and because yung sa ministry din, nag-strategic planning din every year, sobrang parang nakuha ko na siya na skill. Yeah. Na kahit hindi ako masyado mag-prepare, kaya kung mag-strategic planning tayo today, pwede ako mag-strategic planning today. So ngayon, nag-start ng business si Grace, which is Graceful Homeschooling, kung gusto nyo ng kumikitang kabuhayan habang nasa bahay. Yan. So Graceful Homeschooling starts ng business and nag-expand yung business. Kailangan lang ngayon lagyan ng plano. Okay. Kasi dati passion lang eh, di ba? Parang, ngayon parang, kailangan na natin planuhin yan. Serious Kailangan na. lagyan ng direction and all of that. Because of the skills that I got noong una, we were able to bring that to Graceful Homeschooling. So, the way we communicate, the way we make decisions, the way we choose kung ano ba yung uunahin, kung ano ba yung ipaprioritize, lahat ng mga skill set na yon nakuha ko lang dahil doon sa mga Previous experience. experiences in leading. Nice. Na very valuable apparently with Nakalimutan mo yung share bro, yung meron kang mga ventures na
ang tagal mong win-workout tapos win-workout Oo, mo. maganda yan. Yeah, may mga skills, meron akong mga sinimulan ng mga side businesses. Projects. So, side projects with yung kapatid ko nasa States. Tapos, trying to understand AI and all of that. So, yung mga free time ko, dun lahat napupunta. And we were trying these things out, pero hindi siya nag-work. Pero yung mga skills na nakuha ko doon, Sa Graceful pala. sobrang pasok naman siya sa Graceful Homeschooling. Yung in-integrate mo ngayon sa Oo, Graceful. so ngayon, meron kaming negosyo na pinapatakbo ng AI, tapos halos fully automated. Yeah. Grabe. All because of the skills that I got from the previous experiences. And sometimes parang gano'n, no? It doesn't make sense now na bakit yung ba ito ginagawa tapos mag-fail. But eventually, later on, mag-make sense pala. Yeah. Magagamit, bala mo pala yun. So, Correct. lahat ng matutunan mo dun sa moment na yun, bit-bit mo na yun eh. Oo. Ano mo na yun, kasama na yun sa artillery. Artillery. Yeah, ang hirap eh. Bala. Kasama sa bala mo yun eh. Di ba? Yeah. So it's true sa skills. It's true din for people. Yeah. Mas true sa mga tao. Agree. Yeah. Yeah. Kaya nga, we want to encourage you, kung nasaan man kayo ngayon, whether you just recently got promoted and you don't know what to do, try mo lang, di ba? Just try your best. Try to look for resources. Manood ka ng mga podcast ng Lead Spark. Yun. Because as you're putting the effort there, Tama. I promise you will use that later on Yeah. in your life. Correct. Walang tapon, no? Walang Wala. tapon. Pag leadership yung binuhusan mo, walang tapon. Kasi Correct. actually, even my family is benefiting from the lessons that I've learned. Kasi, okay, I know how to communicate to my children. Alam ko magplano sa buhay namin. Galing. Alam ko kung paano kausapin yung asawa ko. Alam ko kung paano maging critical. Alam ko din paano mag-build ng relationship. Alam ko paano i-develop yung mga anak ko. Well, hindi naman 100%, pero at least You know where to go. Correct. yung May mga skills direction, na to, importante. Kaya kong direksyonan yung Correct. pamilya ko. Kaya kong direksyonan yung mga anak ko. Yeah, uhugot na naman tayo sa mga magulang natin. Bahala na sila nun. Palo, sabay bahala ka na. So that's something na super helpful with the business, with the family, Yeah. with the career. Now I'm leading the church, and so I was having a conversation with one of the student leaders before na may work na siya ngayon. Yeah. Tapos iniisip niya parang, is it time for me to change careers na ganyan? Oh. Kasi ganito, ganyan. Tapos yung very peculiar yung work niya ngayon kasi she's part of something that's just starting up. So part siya ng isang startup. Pioneering company. Oo, pioneering company. Tapos Ang gulo niyan. yung position niya Correct. is very close to leadership na. Ibig sabihin, Multiple hats. multiple hats, tapos she's contributing na to the decision making. Wow. Na isang startup. So sabi niya, ano ba gusto mong trabaho? Gusto niyang maging empleyado sa ganito, ganyan. Yeah. Sabi ko, are you sure that that's what you want? Kasi you're in an opportunity where you're able to grow into leadership so much na not a lot of people are gonna have opportunities for. Yeah. Sabi ko, pag nag-grow yung startup na yan, pangalan mo na yan eh. Part na yan ng portfolio mo eh. And how many startups would you be able to start again Yeah. because of the In your lessons that lifetime? you've learned sa first na startup na sinimulan mo? Yeah. Tapos sabi ko, ano bang i-confirm mo lang kasi pag naging empleyado ka, okay naman yun. Pero mababore ka dyan, promise. Kasi biglang ito, hindi ka nagde-decide. Relax na lang. Ito, mahirap siya ngayon. Pero yung stretching na makukuha mo dyan, Ibang level you naman. can bring that anywhere with you. Yeah. Yung matututunan mo sa ibang opportunity for 10 years, dito ibibigay sa'yo. Yun. Medyo fast track talaga yun. Fast track talaga. Pati yung pains, yung... Yun lang. Part din yun. Part din yun. Yeah. May ganun experience din ako nung I work for a startup real estate company. Ang gulo. Sobrang gulo. Na, syempre, mahirap, di ba? Real estate pa yan. It's a man's world, di ba? Daming lagayan and all that. So, ang gulo talaga. So, ang hope natin, of course, is syempre maging successful yung startup. Pero the other side is,
pag hindi namin naging successful, di ba? Parang iisipin mo rin doon, paano naman, pag hindi naging successful, di ba? Paano naman yun? May impact pa ba yun? Meron pa rin. Yeah, pero would you agree that has given you Of so course. much? Yeah. Because of that, na-open yung idea ko sa entrepreneurship. Yeah. Ako, naging malawak yung isip ko when it comes to starting your own business and all this. Naging iba yung worldview ko because of that experience. Galing. Hindi man naging successful yung startup namin. Yeah. At hindi man tumuloy-tuloy yung career ko on that. Pero ang dami kong bit-bit. Yeah. Nagkaroon ako ng level of confidence na, kaya ko palang maging top management at young age. Yeah. Yun nga lang, syempre, hindi naging successful yung company. Pero okay lang. Oh. Bit-bit mo na yun eh. Blessing sa amin yung Tuition fee lang yun. Yeah, that's true. Blessing sa amin na nung naging part kami ng Victory sa Bulacan, startup din. Yeah. Oo nga, no? In a way. Startup din. Yeah. So we got the full benefit of learning everything Yeah. and making decisions and all of that. Na super duper edge namin ngayon as pastors. Kasi at the end of the day, ang daming needs for pastors, ang daming needs for leaders. Yeah. So parang kami nila Rowin, nila Lloyd, nila Pastor King, parang ang bilis namin nag-progress. Yeah. Because you were exposed. Because we were exposed with leading, and we were forced to learn. To diba? experiment. You have no choice. We have no choice. Eh. We were Kayo na forced yun to eh. learn and build. Correct. Kasi pag di mo nag-build, mapapagalitan ka. Part ng job, siguro yung blessing sa amin, part ng job ng pagiging pastor, kailangan magaling kang leader. Yeah. So, Saan galing din ni Pastor Eric? who's galing leading naman you talaga ni Pastor Eric. Pastor So Eric, baka naman. Sang malutong na. Sa balutong. Salute. Salute. Yeah. Grabe talaga. eh. Kasi Pastor Eric talaga, Yeah. bro. So, ang galing, no? Kasi yung impact ng leadership ng isang tao, na-carry kayo Yes. dahil ganun siyang klaseng leader, na bit-bit niya kayo. Oo naman. Kahit mga bagong leaders lang kayo noon and all Siya that. nag-set ng standard eh. Set Mga niya musmusin na Yeah. ano. Gusgusi. Oo, So, gusto. bata, puro sila mga below 30, di ba? Tapos, mga nag-start ng ministry. Except kay Blanc. Ay, sino kaya? Kasama ba natin sa... Grabe kayo. Yeah. Early 20s. Early 20s. Kasi I was there 22? 22, grabe. 22 ka ba nun? 22. Talaga ba? Wow. Hindi naman, bro. 25 siguro. Hindi bro. Kinasal ka 25. Kinasal ako 24. 24. Oo nga, no? So, nasa ministry ako Bata mo pala kinasal. 23-ish. Grabe, no? Ganun, 24. Ang bagat. Parang ngayon, yung 22 years old, sobrang bata. Oo, ano yung paningin mo sa kanila. Yung 22 ko, galing na ako ng abroad. Kaya, Ang dami OFW nangyari ba? sa akin. Dami nangyari sa buhay ko. Grabe, kinompress masyado yung Yeah. progress mo. Ano? Yeah. So speaking of Pastor Eric, yung development strategy niya sa inyo. Relationship din. Galing bro. Oo. Relationship talaga. Na-notice ko, ako being, kasi sila Rob yung first generation. Ako parang pang fifth generation na ng mga nilid ni Pastor Eric. Relationship talaga yung build niya. Tapos very personal. Si Pastor Eric, he would really care for you. Yeah. He would really care about He would sacrifice your for whole you. life. Yeah. So, hindi lang sa benefit na makukuha ko sa'yo, Yeah. pero papakialaman ko yung buong buhay mo. Yeah. Ganun In- siya. in a good- So, in a good hindi lang way. Ibig Of course, sabihin nung in a may good pakialam, I would really care about Yeah. the intricate... Bro, imagine Details mo of your life. sa buong family ko, walang nakaisip na kailangan ko na magpakasal. Si Pastor Eric. Nung time na magmamigrate yung parents ko abroad, Grabe. siya lang yung, Rob, may problema pala tayo. Sabi ko, ano naman problema natin? Kasi ano siya, futuristic na problem solver. So, ano naman problema natin? Sabi niya, pag nagpakasal ka pala ng December, wala yung pamilya mo. Oh, no. Tapos parang, Naisip niya pa yun, no? Iyan nga, bro. Sabi siguro nung... Buong angkan ko, walang nakaisip. Tapos Pastor Eric na, uy, naisip ko yung kasal mo, wala yung mga magulang mo. Kailangan natin magpakasal ng maaga. Kailangan mo ng ano. So, that kind of Grabe leadership yung that cares for you. Yeah. So, ang dami niyang hinit kasi build relationships nandun. Developing people nandun. Leading change nandun. Communicating. Communicating early nandun. Inspiring. Inspiring. And mapapansin niyo kasi baka
iniisip ng ibang tao na nakikinig, ano itsura nun, yung building relationship. Actually, ang first step is to look for an area kung saan ka makakapag-add ng value sa kanila. Yeah, Hindi siya yung good. tipong, hi, I'm RJ, you're Tara, Koy. kain tayo sa labak Yun na daw. yun. Ganun. Hindi ganun siya eh. True. Koy, parang narinig ko mag-start ka ng business. Kamusta? Anong pwede ko matulong? Good. That's the start of relationship. Yeah. And pag na-feel mo na ikaw yung unang nagbigay, hindi mahirap mag-ask ng help sa kanya. Ask ng support. I remember pa si Eric, busy person yan, dami niya minimit. Pero he would actually take time, kahit 11 o'clock na yan, Oh, nice. Oh, to meet you. Ganun siya klaseng tao na if he sees potential in you, anuhan ka niya. Investan ka niya ng oras kahit 11 o'clock na. At least during that time, sobrang busy niya nun, bro. Pero grabe. Ganun. Tsaka yung, kaya nga natin sinasabi na you're investing. Yeah. Kasi ikaw talaga yung maunang tumataya doon sa tao. Yeah. So, Pero, regardless kung in the future, meron ka ba talagang... Yeah. Ano yun? Ano rin yun? Two Two-way ways street. din. Correct. Kasi nag-invest nga siya ng oras. Ikaw, may mga sinabi siya, hindi mo naman Yeah. in-apply. Tsaka na na-develop ka naman, ikaw naman yung una na kinabang eh. Yeah. Hindi naman yung tao nag-invest sa'yo. pero yun nga bro, yung initial sugal, Doon sa nag-invest. ikaw yun. So, sa leader. Si leader na nagbe-build ng relationship, may initial talaga na, Walang ano yan, tapon talaga. I wanna get to know you, let's spend time, di ba? I wanna Walang hear your expectation. dreams, I wanna Tapos, ikaw, yung si leader, yung, paano kaya pwedeng makapag-contribute sa buhay nito? Tapos siya, kahit wala siyang pakialam sa'yo, ikaw, nag-i-invest ka na, di ba? Kasi oras mo yun, brain power yun. Yun siguro yung maganda sa community natin. Kasi we are able to practice that, na adding value to people na wala namang ma-add value sa atin. I mean, kahit tatakbo naman yung buhay natin, kahit di tayo mag-disciple, di ba? Pero we're doing that because we want to help others na makilala nila sila. Yeah. Actually, yan ang grateful. At sobra kami ng wife ko, sobra namin na we witness, no observe. It's the culture of giving value sa mga tao. Yeah. Like, siya, automatic. And I hope, mas lalo pa mag-flourish sa community natin. Meron nga tayong leader, niloloko namin na, bro, ikaw yung ikaw yung taga-build ng pangarap ng mga tao. Dapat ang coach mo, build your dreams eh. Kasi so, narinig na yung pangarap. Tapos, sige bro, gawin natin yung pangarap mo. Diba? Tuloy na Tapos natin ngayon, nangyayari na yung pangarap nung, at least in one of the people. Itago natin sa pangalan. Baka lapitan nyo lagi. Baka lapitan niyo palagi. Doritos naman. Doritos. Pero yun, I guess yun nga yung idea ng leadership eh. And imagine niyo guys, when you learn how to do this, how many bosses are going to always see that effort? Kasi pag naman boss ka, nagkikare. Boss na nagkikare. Meron kasing boss na hindi nagkikare. Pag kung boss ka na nagkikare sa isang kumpanya and you see that, that's very, very noticeable. So, siguro last kwento nung sa akin, isa sa mga nakita ko na sobrang na-admire ko, si Neil Hermo. Neil Hermo. Shoutout sa iyo, Neil. Yan. Si Neil Hermo, naging kaklase ko sa School of Campus Ministry. Pero, nice. akala ko matitino na kami lahat at leader na kami lahat. Until na-meet mo siya. Until si Neil Hermo, bro, he would understand the details of your life. And he's gonna approach you. Tas, as in, bro, parang feeling ko ang ginagawa niya, tinitake note niya lahat ng mga pwede niyang itulong sa mga tao. And then he's gonna approach them and say, "Oy, napansin ko nung isang period natin, medyo ang galing mo sa ganito. O kaya medyo nahirapan ka sa ganito. Alam mo, may natutunan ako dyan eh. Ganito daw, ganyan daw. Gusto mo, next time, practice tayo. natin. Bro, ganun siya, bro. Galing. To everyone. Yeah. To all of us. Yeah. So, sabi ko, paano ba maging ganito na Lifestyle niya yung coaching. Lifestyle niya yung coaching. Lifestyle niya yung really helping people develop and get better. And I think yun na yung space na nag-work siya ngayon. Yeah, oo. Tapos naalala ko, bro, pupunta kami sa market. Tapos maghanap siya ng mga bargain na sapatos, bargain na damit. Sabi ko, ano mo yan? Papamigay ko. Wow. Siga. Sobrang generous. Bro, so bibili siya ng mga maganda naman. Shoes na maganda, at mura naman. So bibili siya nun.
Pambe-bless Tapos maghahanap na lang. siya ngayon ng kanino kayang pwedeng kasya to sa mga klase natin. Get it, bro? Yung Galing. Grabe yung puso. No? crazy, bro. Nice. So And that's where he is right now, di ba? He's leading people and he's speaking and all of that. imagine mo kung talaga naglilista siya, may journal siya, or tickler. That's how intentional yung pag-a-add ng value. Feeling ko doon siya nagsimula. Tapos naging skill na siya na hindi niya na kailangan magsulat. Nare-recall Mental na lang note niya. na lang. Yeah. Mental note na lang. Yeah, kaparehas ng pag-lead mo ng strategic planning, Yeah. baka ganun na rin yun kasi sa haba ng panahon yung Yes. ginagawa yun. So sa iba, for example, sa mga managers na nakikinig, that's how you build relationship with your staff. Yeah. And actually, simultaneously, developing din. Kasi, Taking down notes. tinatanong mo paano maka-add ng value sa'yo? And when you add value, na-develop mo na rin yung tao at the Nice. same time. Yeah, and for the business owners naman, that's how you build loyalty. Of course. Yun. Kasi the Importante problem yan. is you're getting employees tapos they learn from the business tapos either aalis sila kasi doon sila sa ibang competitor mo or magiging competitor Sila na mo yung sila competitor. mismo, di ba? But when they know that you care about them and you get these leadership skills, Di alis yan. bro, number one supporter tong mga to, di ba? Would run for you, would run with you for ano. Parang mga white blood cells mo yan, sila pa ang magtatanggol sa'yo. Totoo, bro, totoo yan. Nice. So yun yung I think as a start, kung hindi mo pa alam yung buong roadmap ng leadership mo, ang start, develop and build relationships with Yeah. people. Ayan. And when you yung leading change, isa sa mga lessons ko talaga about leading change is when yung company namin, yung una kong company na pinatrabahuhan, binili ng bigger company. At ang unang advice ng boss ko nun is start ka na ng business mo. Yun na yun. Yung parang yung confidence na nanggaling sa boss ko na magsimula ka na. Sabi ko, hindi ko alam kung anong sisimulan ko. Kahit ano, mag-start ka na. Wow. Yung ganong inspiration na wag kang matakot. Kasi ang narinig ko sa kanya noong time na yun, kakampi mo pa ang edad mo. Yun. Yun siguro yung wisdom ng mga mga thunders kasi pinagdaanan na nila I mean, siguro yun yung I wish kung ako may bata pa ako, I started early in business, parang ganyan. Yeah. Sinasabi niya sa'yo. Correct. Si Elias, bro, simulan na natin. Edad, kakampi mo pa edad mo. Pagbentahan mo na ng coke. Papasimulan ko sa sa household chores. Paglalabahin ko na at 1 year old. Pagkaroshin mo. Karwash agad. Kamusta sa inyo? Yung ganun, may mga change ba na may nagbigay sa inyo ng confidence or nauna? For example, sa pag-expand ng ministry. Yung ministry, there was a point in ministry. Biggest change. There was a point in ministry na yung ministry was about getting people inside the church. So it's not necessarily bad, pero naging tungkol sa bringing people in but not discipling them. So ang idea was, I think the biggest shift before was, iniisip ko yung discipleship was a way to grow the service. So discipleship works for the service. Yeah. Pero baliktad pala. No, the service works for discipleship. Oh. You have a service para mas ma-disciple mo yung mga tao. Yeah. Hindi ka nagdi-disciple para mas lumaki yung service. Galing. Yeah. You have a service para mas that was a big shift for ministry For the philosophy movement, yeah. and for me. Kasi at that time, we were having a very, very wildly successful-ish. At Campus least ministry. in terms. In yung provincial sit-in, level. no? Yeah, Yung sit-in, crazy bro. things. Sobrang wild yung sit-in days talaga na people wanted to be a part of it. Yeah. And so... It was a talk of college students. Oo, during that college time. students, parang kwentuhan na, oy, matan tayong sit-in, parang gano'n. Yeah. Nabalitaan niyo ba yung sit-in? Kasi ang gulo talaga sobra. Kaya lang, at the expense of people not discipling. So there had to be a major shift na, guys, mali pala yung ginawa natin. So I had to apologize and say, mali pala ako. We had to shift. Tapos ang ginawa ko naman, pinilitan ko agad. Oh.
talagang sharp Oo, turn. talagang liko na agad. Wala akong pakialam sa may iwan. Ganun, parang ganun. And so, nilid ko yung change, pero parang ako lang yata. Ikaw lang yung nandun. Individualist. Na-force yung change. Yeah. And so, two things. So, ganun pala, pagka may change, hindi pala dapat fino-force. Oo nga. So, ang natutunan ko, number one, kailangan gets ng mga tao why it needs to happen. Yeah. And there has to be a level of communication na pwede silang sumabay dun sa change na yun. Pangalawa, na-realize ko din na you really can't stick with one. Ibig sabihin, there's walang sacred cow na kailangan gawin. Pero kung kailangan ng change, there has to be a certain level of courage din talaga to do it. Yeah. And so ako, I'm grateful na si Pastor Eric has been very supportive with whatever we wanted to do. Yeah. And that has brought me confidence also na okay, pwede kami mag-shift kasi this guy is not looking after the numbers and this guy is just really developing me, the whole thing. So ngayon na nag-lead ako ng church, lumipat tayo ng venue from one to the other. And nag-add tayo ng services. I don't know if you've noticed how much we're trying to communicate that even before it started. Yeah. How many meetings had to make, ilan family meetings from ACI to Maryland and from Maryland to the new And that's growing it. So mas madali yung changes na gawin ngayon because I was given a chance to do it early and I learned some hard lessons. Yeah. Dun sa unang part. Yeah. Sa akin yung lead change siguro yung career from dami kasing nangyari sa career ko. So I tried doing ministry for 10 years and then tumalon ako sa corporate job. And then naging online worker ako. So ano yung mga change na nangyari doon and sino yung mga catalyst? Yung unang naging supporter ko dun sa change, I was talking to my dad. So, Dad, parang kung tutuloy ko tong ginagawa ko ngayon sa ministry during that time, I was not, ibang church yung part ako nun. Parang sabi ko, parang hindi ko nakikita yung growth financially and ako personally yung growth ko dito. So, parang okay lang ba na itry ko na to kasi parang it's not working. So, there was a validation nung tatay ko na, sige, go. Tingin ko nga, parang need mo nang gawin yan. Kasi you've been trying to do this for how many years and it's not working for you. Sabi ko, okay. So, I tried. So, when I was doing it, like 3 months, naramdaman ko na, wait lang, nag-catch up na sa akin yung 10 years na nawala ako sa industry. Nagsisimula pa lang ako ngayon. Ang hirap. Yeah. Ang liit nung kinikita ko. And then, during that time, na-meet ko na si M. I was thinking, paano ako bubuhayin ng pamilya sa gantong income? So, I was quick to look for other opportunities. Nakita ko lang sa Facebook, yung friend ko, ito na, babalik ako dun sa relationship kwento ko. Yung friend ko nag-post, assistant publishing manager, looking for assistant public manager. Anyone interested? Nag-comment, nag-ano ako sa kanya, PM ako sa kanya. And then, from there, tawag, and present mo yung sarili mo dun sa interview and all that. So, cut the long story short, ang daming changes, pero laging may catalyst na, eto, time na ba itong mag-change? Yeah. Laging meron kang future thinking na, saan ba ako pupunta dito? Ito na ba gusto kong puntahan? So, yun yung mga naging impact. So, ngayon, yun nga, na-mention ko last episode, there was a point na, grabe bro, yung income ko for like several years, kaya ko nang income ng 1 month. Wow. Because of the change na parang sinundan ko. Paano kung hindi ako umalis doon? Yeah. Ibang story. Ibang story. And I can imagine paano ko bubuhayin yung family ko
'Di ba? Parang ang hirap. But yeah, I'm really thankful kasi merong mga may supportive community, may supportive family na willing to parang risk it with you. Yeah, ang ganda nun. Yung naalala ko yung tatay ko, may time na nag-try din ako, try ko kaya mag-shoe business. He's the first customer ko rin. Yeah. Diba? And I understand na hindi naman lahat ng tatay ko. I'm really thankful. Shout out sa'yo, Daddy. Diba? Tito. Very, very thankful ako kay Dad na ganyan siya, very supportive. So, siya yung una kong customer at siya na rin nata yung last. Tinigil agad. Hindi. Pero yun, nahirapan din akong magbenta noon. Pero kung hindi ko ito try, hindi ko malalaman na that's for me or not for me. So, ganun siguro yung buhay. It's really trying this opportunity, finding out kung para sa'yo. If not for you, then move forward. Ganun. Kasi if you try to stay, although there's value in loyalty, right? But if you try to stay in a particular place, hindi ka rin masyado mag-grow eh. Yeah. Iba yung growth mo pagka maraming change na experience. And with the online industry, the online work, sobrang kailangan fast-paced ka talaga eh. Yeah. Kailangan, kahit hindi mo alam, sabi nga nung friend ko, fake it till you make it. Ako, ang isip ko, make it till you make it. Yan, ganda. Hindi mo na i-fake, kaya gawin mo na lang hanggang magawa mo. Act it, no? So, hindi mo na i-fake kasi kailangan ng actual results eh. Correct. Hindi naman pwedeng fake results eh. Kailangan ng real results. So, gawin mo na, on the job mo na gawin. So, most of the time, ganun yung nangyayari. And doon din ako na-develop. Doon ako natututo, bagong skill, added to my resume, added to my skill set, di ba? So, yun siguro yung experience ko with leading change. And personally, as a leader, parang mas naging rin ako, mas naging parang humaba din yung pasensya ko sa tao. Oo. Kasi na-practice mo sa sarili mo. Oo nga naman, baka naman. Ako kasi meron akong tatay na umuunawa sa akin. Meron akong Pastor Rob na nagde-disciple sa akin. Paano sa kanila? Wala. So, now, I have to be that person. I have to be that father figure, maybe, kuya figure, maybe, for them. Galing. Now, to my son, I have to be that. Kasi, di ba, in-extend lang naman sa akin yung grace. Galing. So, yun yung parang exciting part ng leading change. And then later on, you discover na, nagiging leader ka na pala. Possibly, nung una, hindi ka masyado leader, follower ka lang talaga. But eventually, because you keep on doing these things, you keep on na-expose ka with new opportunities, natututo ka na rin mag-lead. Diba? In your own special way. Yeah. And sa mga, I think, biggest shift and siguro change na na-experience ng mga natin lahat was nung dumating yung COVID. Diba? So yun yung mga biggest change for your companies from may face-to-face ang strategy nila, nagkaroon na sila ng online. For other businesses, nagsarado. For other businesses, nag-shift to another industry. So yung willingness to lead the people sa pagbabago. Yung hindi mo siya babanggain. I think isa sa mga magandang books. Saka yung COVID, wala na tayong magawa dun. Wala talaga. Kung babanggain mo yun, wala. Mapapag-iwanan ka. Ang pinaka nakaka-inspire na book sa akin, yung Who Moved My Cheese. Sobrang nipis na libro, pero ang ganda ng message niya. Yung wag mong banggain. Like, So, sino nag-move ng cheese? yung mga daga. Story of, I think, quick preview para ilagay natin sa medyo audience. Medyo malabo na rin doon. Pero story, fictional story siya. Yeah. Ng 4 na daga for mice. And then iba-iba yung behavior nila pagdating sa change. Yeah. Okay. So nung binago yung pwesto ng cheese, yung isang daga doon, lagi pa rin siya nagpupunta doon, naghihintay siya ng cheese. Okay. Iba naman, nag-iba ng route. Iba naman,
Yeah, I see. And then may iba doon na willing to experiment sa mga routes. Okay. Kaya nahanap yung change. So in translation sa business, ikaw dapat yung willing ka to experiment, willing ka to adapt. Right. Yeah. I think lahat naman ng progress is brought about by change. Yes, exactly. Yeah. So whether you have a business or whether you're an employee or whether you have a family. Yes. Because there's going to be changes in family. I remember itong si Koy, si Gato from Manila. Sabi ko, bro, tulong ka naman sa Pulilan. Lumipat ng Pulilan, grabe bro. yan. tumulong sa Pulilan. Tumira sa Nag-decide tumira. Siya pa ngayon yung taga Pulilan. Totoo. Hindi kasi kami, I mean, nung pinag-usapan namin ni Em yun, the rationale behind it is because we really want to build the community. And we saw the value of the community that we're trying to build and the value that it adds to us as a family. So sabi namin, edi doon na tayo tumira. So mas madali sa atin magano. Ang kwento niyan, there was a time na nag-church pa kami sa Ortigas. We're from Malolos. So grabe Luluwasin nyo pa talaga, no? Every Sunday. 8 o'clock morning, 10 o'clock yung service eh. So 8 o'clock, gising kami ng 6, baya kami ng 8, dating kami ng mga 9:30, 45. Tapos dahil nga taga-probinsya kami, doon na rin yung group namin. Hanggang gabi kami nandun, makakauwi kami Malolos 10 o'clock. So that ran like for a whole year. And it created us, we saw the value of community because of that experience. And then naisip namin, kung kaya namin gawin yun sa Ortigas, definitely kaya rin namin gawin dito sa Bulacan. And it felt like there was an unfinished business. Taga Bulacan naman ako talaga. Diba? So na-realize namin ni M na parang we wanted to build our family sa probinsya kasi parang ang sikip na sa Manila and all that. So we decided to move here. Tas exactly sa Pulilan because we're helping dito nga sa Victory Pulilan with Pastor Rob. So yun, sobrang laki naman ng impact sa amin, di ba? Yung group natin, yung Victory group natin, that we meet every Wednesday. Grabe, consistent talaga yun. Pupunta tayo, di ba? Magmi-meet tayo every week and to talk about life, to talk about marriage. Ang laki ng help nun na yung impact sa marriage namin. True. It was a lifesaver really for us. And diba? So very very thankful kami. So nag-give back man kami na parang tumira kami sa Pulilan. Ang dami rin naman naging benefit sa amin, sa pamilya namin. Yeah, pero so yung that story is you leading change because moving from one point to the other, malaking decision yun. Change yun eh. Correct. Yeah. Diba? That's Yung kwento ni M na from a new belief, di ba? Ibang from change a din different yan. belief to a new belief. Grabe yun. So, ang dami niyang tanong, ang dami niyang pero medyo may time na medyo forced yung because kaya nga, ikaw yung nag-lead ng kasi family. Kasi ikaw magli-lead eh. Ikaw din nag-inspire, no? So kaya nga, sinasabi natin na your leadership skills now will be helpful for you in the future. Yeah. And in your family, pag may pamilya ka na, you have so much experience. If you start applying those things now, or start taking... Walang tapon talaga. Yeah, wala talagang tapon. Kasi... For example, leading change, di ba? Lipat ba tayo ng work? Lipat ba tayo ng ganito? Additional baby, additional ganito. Those Additional are equipment. changes Yeah, and to add lang ulit dun sa story ko nga, I would always attribute yung mga lahat na natutunan ko sa work. Kasi parang recently parang naman ako talaga nag-work din. Lahat ng natutunan ko mostly came from my ministry background. Yeah. So very thankful ako dahil nag-serve ako kay God. Ito yung intention ng puso ko. Ang dami ko natutunan talaga nun. Nabit-bit ko ngayon sa nung nag-work na ako. Tapos ang dami ring favor talaga ni God. Kasi lahat naman nung ginagawa mo for God, may balik yan. May balik talaga eh. I mean, hindi mo ma-outgive si God eh. I mean, di ba? So ganun yung nangyari sa life ko and really thankful for all the experience. Yeah. So hopefully this has encouraged you to take leadership seriously. And na-encourage kayo na yung mga paghihirap na pinagdadaanan nyo ngayon because of the positions that you are in
will eventually help you out in the future. And ang hope namin ay itong episode na to na-encourage kayo na galingan pa sa mga opportunities na binigay sa inyo to lead. Yeah. And we know na yung mga skills nyo ngayon, you can carry that whatever career, whatever venture you wanna, whatever endeavor that you wanna get into, because you get to carry along those leadership skills with you. Yeah. Any last thoughts before we close? Ako, I remember, nahook kami sa isang show sa Netflix, yung Culinary Wars. Yun. And as I end lang, ito yung na-realize namin na I think ito yung pinakamagandang competition between chefs. Yeah, ganda. Top 100 chefs sa Korea, naglaban-laban. And we realize mo na ang nagmatter at the end of the competition is not only the skills sa pagluluto, but the person na may leadership skills pa. Wait, pero sorry, time out. Legit ba yun na cooking show talaga? Culinary Wars. Ang ganda nun, bro. Promise, panoorin. Akala ko yun yung parang yung cartoons na ginawang real life action. Hindi. Kasi di ba may cartoons na ano? Pero sige. sobrang ganda. Sila rin nag-recommend doon. Pinanood namin. Sinare ko sa kapatid ko, sa family ko. Ganda Kasi talaga. hindi lang siya about technical skills sa pagluluto. May yung mga challenges din kasi doon na leadership na yung kailangan. Yeah. Nice. So yun lang yung sa akin na Galing. imagine nasa mundo ngayon tayo na sobrang vina-value ang mga leaders. So this is the time to step up, be encouraged na mag-lead, huwag kang mag-hide behind ng mga sa tao or behind your desk. Step up, look for leadership roles and enjoy mo lang. Hindi siya magiging maganda sa simula, pero just like every other skills, natututunan siya, nag-i-improve ka. Yeah. Yan, ikaw Koy. Ako, bro, yung leadership, kung hinihintay mo yung leadership moment mo, eto na yun. Nangyayari na siya. That's good. Wag mong isipin na hindi, potential pa lang ako. One day magiging leader ako. One day. Ganda ko. What you are doing now, that's already a platform for you to lead. Correct. Pwedeng yes, magkakamali ka. Yes, marami kang mga bagay na hindi mo pa alam, pero lahat yan bit-bit mo na sa portfolio mo as a leader. So ako really thankful dun sa mga experiences na yon, kasi nabit-bit ko pala na yung mga ganong experience ko na dinala sa akin ni Lord na sa buhay na okay, may ano pala yun, may impact pala yun. So really thankful na ito yung community na part ako, and really thankful ako sa ganyang setup. And kung iniisip nyo, hindi, kaya lang naman kasi ganyan yan, kasi family mo ganyan, marami kang privilege and all that. Ano yun choice mo naman kung ano mangyayari sa buhay mo. Hindi yun porket you have this benefit na ito yung family mo, automatic successful ka na. Yeah, you need to put the work. Porket dinidisciple ako ni Pastor Rob, magiging successful na. Hindi Hindi ganun yan. You have to put the work. Yun yung sabi ni Pastor Rob, nung boss ko ngayon, yung friend ko din, na sabi niya, kailangan mong ilagay talaga yung work. Kailangan mong galingan. Kailangan mong mag-crunch talaga, mag-grind talaga. Hindi pwedeng relax ka lang. Yeah. So, pwede naman mag-relax at proper time. Pero, Correct. yun. Lahat ng ginagawa mo, it's opportunity for you to lead. So, huwag mo isipin, one day ka palang nagli-lead ka na. Yeah, day one. Day one, Yeah. Wow, day one or one day. Wow. Anyway, sana naka-add kami ng value sa inyo. Pastor Rob pa. Hindi, ako na. Yeah. Hindi, ako na. Sampo na ako. Ayoko na. Fuyo last one. Hindi, ano lang. Takeaway. We wanna trust that God, sabi ng Bible, di ba, God has a plan for our lives. Yes. And so we want to trust that whatever you are today is part of God's plan for you. Yeah. And sa mga lessons is, na natutunan ko is, your present is always preparation for your future. Galing. Wow. So, kung ano man yung meron ka ngayon, make the best of it, be faithful with it, because that will prepare you for the future. And
hopefully the future becomes better because you prepared for it today. Correct. Yun. Ganda. Alright, go. Alright, anyway, thank you so much sa pakikinig. Sana naka-add kami ng value sa inyo, and I hope an encouragement namin sa inyo is maka-add din kayo ng value sa mga tao sa paligid nyo. That's it. That's our episode. See you next episode. No, pakinggan niyo ulit yung mga kwentuhan namin, and we're about to bring you more value pa. Yeah. Thank you God so bless much. you. God bless. Bye-bye. That's it. Nice.